Blessed day, brethren. This is your preacher and pastor once again, inviting you to study with me the Word of God today. Samahan po ninyo akong muli na magbasa at mag-aral po ng salita ng Panginoon. Muli po natin tunghayan ang Psalms chapter number 15. Ang sabi po sa atin ng verse number 1, it is a Psalm of David, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Noong nakaraang mga araw po ay pinag-usapan po natin kung sino ang mga taong nagnanais na makapiling o mag-abide na kasama po ng Panginoon. At nakita po natin, ito yung mga taong nagmamahal sa Diyos. Ito yung mga taong naranasan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. At ito yung mga taong lubusan tumitiwala po sa Panginoon. Napag-aralan din po natin ano ang mangyayari kung tayo ay mananahan, nakasama po ng Panginoon. No, tayo po ay titibay. We shall not be easily moved. We will not be shoved. We will not be shaken. And we will not be seduced into going out of the ministry and turning away from God. Ngayong araw naman po na ito, mga kapatid, ay pag-aralan naman po natin ano naman po, yung pong katangian ng mga tao na makakapanatili na kasama po ng Panginoon. Who could abide with God? Sino ba ang mga tao na minamarapat ng Panginoon na manahan na kasama niya? Na minamarapat ng Diyos na makapiling niya, maranasan ng kanyang kabutihan, maipakita at mapatunayan na siya'y matapat na mapagkakatiwalaan po. No? Sino po ba ang mga tao po na ito? May tatlong bagay po akong gustong ibahagi po sa inyo sa araw na ito, mga kapatid. Who could abide with God? The first thing, mga kapatid, ay yung pong tao na lumalakad ng makadiyos na lakad, who walks godly walks. Ang sabi po sa atin ng Psalms 15, in verse number 2, He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that walketh uprightly, walking the godly kind of walk. Ano po ba yung paglakad ng matuwid? Pagka pinag-usapan po natin ang paglakad sa Biblia, ito po ay tumutukoy po sa manner of life o yung pong pamumuhay. Okay? So, when we talk about walking godly walk, we are talking about living a godly life. No, yung mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Paano ba natin malalaman na makadiyos ang pamumuhay ng isang tao? Sabi po ng Biblia ay upright. Ang problema po sa panahon po natin ngayon, it is not the immorality na napakataas po sa ating pong panahon, but because of the high kind of immorality, or we could say na napakababang antas ng moralidad, ay yung mababang antas ng moralidad sa panahon natin yun, dahil dito ay nagkaroon na ng bagong morality. No, parang yung kalagayan po natin ngayon, no? There are new normal. This low kind of morality becomes the new normal of the lives of the people in our society today. No? Yung kasalanan ay hindi na po itinuturing na kasalanan. No? Yung pong palo sa kasalanan ay hindi na iniisip na palo kung hindi ito isa na pong pagsubok. No, ito po yung panahon po natin ngayon, mga kapatid. So when we talk about uprightness, we are talking about godly living or godly walking. Ang ibig, sa madaling salita po, ito po ay yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung ayon sa standard ng Panginoon. Hindi po yung moralidad. Hindi po yung standard ng mundo. Hindi po yung opinion at haka-haka po natin. Kung hindi po kung ano po ang sinabi po ng Bible. At when the Bible tells it, that is it. Walking godly walk is walking in the Word
of God. It's walking in the will of God, mga kapatid. Okay? Pangalawa po, mga minamahal, sino ba ang makakapanatili na kasama ng Panginoon? Those who work godly works. Sabi po sa atin ng Biblia, and worketh righteousness. No? Isang bagay na magkaroon po tayo ng standard sa ating pong buhay, it is another thing na ganapin natin ang standard na yan. No, malagi nga po natin narinig, ako po ay mas bata pa at nag-aaral pa. Sabi nga nila, rules are made to be broken. And that is not so with God. Hindi po tayo naglagay ng rules, hindi po tayo naglagay ng guidelines for us to break it. Nilagay po natin ito, mga kapatid, at nilagay po ito ng Panginoon upang ito po ay atin pong sundin, upang ito po ay atin pong ipamuhay, mga kapatid. At gawin po natin yung mga gawa natin na ayon po sa kalooban po ng Panginoon. Ang sabi po sa atin ng Colossians 3:23, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord. Ano mang iyong ginagawa ay gawin mo ng para sa Panginoon. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka na yung pag-aaral mo ay iyong pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw ay isang nanay, ganapin mo ang iyong pagiging nanay na bilang iyong pagsamba o bahagi ng iyong pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw ay isang tatay, ganapin mo ang iyong pagiging tatay, no, na gaya ng ito ay iyong handog at alay sa Panginoon. Kung ikaw ay asawa, gawin mo yung pagiging asawa mo na para sa kapurihan at kalwalatian po ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin po sa atin ng Biblia, who worketh righteousness. Sino ba makatatahan na kasama po ng Panginoon? Yun pong gumaganap ng makadiyos na mga gawa. No? Hindi niya ginagawa yung gawain ng Diyos kung hindi po makadiyos na mga gawain. At panghuli po, mga kapatid, dito po sa talata na to, I want you to take note na sabi, speaketh the truth in his heart. Speaketh the truth in his heart. No, whispers godly words. What I mean by that, no, hindi po yung sabi po kasi nagsasalita ng katotohanan, pero yung katotohanan na ito sa kanyang sarili. Kinikilala niya, sinasabi niya sa kanyang sarili kung ano yung tama. Hindi niya dadayain ng kanyang sarili into thinking something that he is not. He will not think of himself as somebody when he is not. He will not think of himself greater than what he is right now. He will not look upon himself na mas mataas sa iba. No? Sinasabi niya yung katotohanan sa kanyang sarili at pinaniniwalaan niya ang katotohanan na ito. Ibig sabihin po nito na dinidikta niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Marami po sa atin, mga kapatid, na magaling magsinungaling dahil una nating pinaniniwalaan yung atin pong kasinungalingan. No. Once na mangyari po yan, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na distorted view. No, distorted view of ourselves. Pwede po kasing mali ang atin pong pananaw. No? Dapat po nating tingnan, dapat po nating sukatin sa katotohanan. Totoo ba? No, makatotohanan ba yung atin pong sinasabi at pagkakakilala po natin sa atin pong sarili? Makatotohanan po ba tayong mga kapatid? No? Are we whispering godly words in our hearts? Ngayon yung magiging salita po natin. Yun po yung bubukahin po natin. Ang sabi po sa atin po ng Panginoong Jesus, no, ay out of the abundance of the heart, the mouth speaks. If your heart is full of lies, you will speak lies. You will live out the lies. And you will be living a life of lie. Mga kapatid, sino po ba makatatahan na kasama po ng Panginoon? Those who walk godly walks,
works godly works, and whispers godly words. God bless you all, brethren. Nawa nga po, tunay po na nasain natin na tayo ay makatahan, nakasama po ng Panginoon. Sapagkat wala nang pinaka masarap, pinaka masaya, pinaka mapayapa, and most satisfying na lugar sa buong sanlibutan kung hindi po sa piling ng ating pong Diyos. God bless you all, brethren.